Magandang araw po muli sa inyong lahat. Narito naman po ang inyong lingkod, ang physical reflexology ng masa. May mga tanong na naman po sa atin na gusto magpakonsulta. Unang-una po ay ito si Jane Villeria Taw-Taw. Sabi niya, "Good evening po, Doc. Yung tenga ko kumikirot. Nagpatingin na ako sa ENT pero ganun pa din. Pabalik-balik yung kirot. Minsan, nawawala naman. At umuugong din po siya. Para bang laging nakabara sa tenga ko. Please help me, Doc." Ang unang-unang mong tanong, ang sabi mo ay kumikirot yung iyong tenga. At nagpatingin ka sa ENT, pero ganun pa rin. Ang sa akin naman, kaya kumikirot yan, sigurado yan may sugat sa loob, Kaya kumikirot, nililinis mo ng nililinis, kung di mo man nalilinis, minsan baka masyadong hard ka maglinis, yung paligid ng ating tenga yan po ay manipis. Huwag mo po yan masyadong kalinisin, Sana kung linisin mo sa kagaya ng mga sabi ko, yan yung cotton buds, kailangan maliit, hindi yung malaki pa yung cotton buds sa boots ng tenga mo, At dumududol po maigi yan. Tapos kung maaari, linisin mo po yan na bagong ligo ka. Kasi karamihan sa atin, kami naglilinis ng tuyo ang tenga, tapos nagko-cotton buds ka, nilinis mo siya. Ikakaroon siya ng gas-gas, Kung maglilinis ka ng tenga, mas maganda sana kung medyo basa yung iyong cotton buds para hindi sa masugatan ng buwa. Basain mo siya ng mga tawag dito ng langis, Pero sa ganyang sitwasyon mo na kumikirot, sigurado yan ay may sugat. Huwag mo na siyang lilinisin ng langis. Mas maganda kung may betadine ka, yun ang gamitin mo, O kung walang betadine, dahil pangmasa tayo, gumamit ka ng katas ng oregano o katas ng dahon ng ampalaya, Lilinisin nyo po yan, lalo-lalo na sa gabi, mas maganda, mas effective, Huwag po natin siyang pabayaan na nababasa rin ng tubig. Malaki pong maitutulong natin yan. Kung maliligo tayo ay lagyan natin ng bulak yung ating tenga para hindi pumasok yung tubig sa loob, para hindi magnaknak at gumaling siya, Ngayon, pag gumagaling po yan, maramdaman niya pong makati yan, huwag natin siyang kalikutin ng bulak. Dahil pag masarap niya kalikutin, lalo po yan sasariwa yung ating sugat. Ang gagawin lang po natin ay itong panabi natin, ito ay gaganyan lang natin siya, para kinakamot natin yung loob, o kaya linisin nyo siya agad ng katas ng oregano o katas ng ampalaya para matanggal yung kati. Pag makati po siya, yung katas ng oregano o yung katas ng ampalaya, ay alam po natin siya ng dinikdik na rock salt. Huwag po yung dinikdik dahil siya ay iodized salt, hindi po tayo gumagamit ng iodized salt, kundi po yung rock salt, yung ordinary, yung gawa ng kalikasan, yung po ang ating pinagamit para sa ating herbal, Tapos, ang sabi mo, nagpatingin ka sa ENT pero ganun pa din, Pabalik-balik yung kirot. Ayun nga, kaya pabalik-balik ang kirot dahil ang sugat ay hindi gumagaling, Ngayon, yun ang pong gagawin natin. Ngayon, kung meron tayong konting budget, punta po tayo sa generic, Hindi po sumapin ang bibili natin, kundi mefenamic acid. Kung ikaw ay may edad na, bumili po tayo ng mefenamic acid 500 mg, Uminom po tayo niyan bago matulog, At pagkatapos ng almusal, yun lang po ang gagawin natin, Gagawin po natin yan sa loob ng 3 araw, Pang-apat, gawin na po natin na lang yan. Ang pag-inom natin ay tuwing gabi na lang bago matulog, Sa loob ng 7 araw, Minsan, sabi pa, minsan nawawala. Kasi kaya po nawawala ang kirot niya, dahil yung sugat niya ay siguro nare-relax siya, nagkakaroon siya ng kirot pag nakakalikot o nababasa o sumasariwa yung sugat, tapos at umuugong din po siya, Kapag po yan alaga natin sa kalikot at umuugong-ugong siya,
Ang gagawin lang po natin, no, painitin lang po natin yung ating mga palad, no. Kung kaliwa o kanan ang may diferensya, gawin natin kaliwa at kanan, tatabunan natin yung ating tainga, no. Bibigyan natin ng ganoon, yun lang po, no, gagawin natin, no. Yan. Para po yung hangin ay mahigop ng ating kamay, pero kailangan po ay mainit, no. Yan. Ngayon, pakiramdaman po natin yan, kailangan sa kinabukas o 2 araw ay magkaroon ng magandang development na mawala yung ugong. Kung hindi man nawala ugong, bawang po, no, yung bawang na 1 butil, no, tatapisan natin yung ng kapraso, no. Teka muna, no, wait lang, ha. Okay, kumuha na ako ng bawang do sa kusina, ano, okay. Ito yung bawang, no. Ikakat natin sa ng kutsilyo dito. Yan. May balat to, may balat. Huwag po kayo magkakamali, natatanggalan nyo yung balat. Kailangan po may balat siya, no. Ikakat nyo rito. Tapos, isasalpak nyo po sa teenga nyo. Sa gabi nyo po yung gagawin. Ng mga 3 hanggang 5 minuto, no. Yan. Para yung hangin o yung kung may bakterya doon, higo yung motion ng bawang, no, yung kanyang singaw, no, tatanggal yung para mamatay yung anumang bakterya meron sa loob. At kung may hangin man, no, mainit ito, maaari niyang higupin para mawala yung hangin o yung bakterya o kagaw doon sa loob ng tenga, ano. Ngayon, huwag niyo po itong babalatan dahil pag ito binalatan nyo, sinataas nyo sa tenga nyo, 150% sunog ang balat ng tenga nyo, no? Kasi ang bawang po ay mainit. Kaya lang po ito kakatin nyo, no, na mayroong balat at isasalpak nyo po sa tenga. Isasalpak nyo po itong tenga, isasalpak nyo po yung bawang sa tenga nang gising kayo, no? Bago kayo matulog, huwag po kayo magkamali na matutulog na may salpak na bawang ang tenga nyo, baka sumalpok sa loob. O kaya mahirapan kayo, kaya magkasugat dahil pag nasunog ang balat nyo ay maaring sugat. Okay? Umuugong, no? Yung nga po ang sabi ko, no? Para matanggal yung ugong na yung tenga at para yung lagi may nakabara. Yun ang gagawin natin, ano? Tapos, pwede natin sa therapy, as a reflexology, acupressure tayo, no? Kakapain nyo po ito. Yan. Meron po yung butas ng ating tenga. Pag may nakapa po kayo dyan, maaari po yan ay maramdaman nyo na may bumabara, no? Yan, naisasara nyo. Yan. Pupus nyo at magbibilang kayo ng 1 to 10. Sabay bitaw, no? Okay. 5 times po yan. Kapain nyo uli kung saan banda. Yan, nag-lock ang aking tenga. Okay. Wala na akong narinig dito banda, no? Okay, yung ganun lang. 5 times po yan. Pagkatapos, punta po tayo sa may likod na side, no? Kapain natin uli na para mag-lock yung ating tenga, no? Yan, okay, dito nag-lock na. Okay, ganun, no? Okay, ganun lang, 1 to count kayo ng hanggang 10. Hindi po dahan-dahan ang bitaw, kundi bigla. Tapos ulitin nyo po yan ng 5 beses. Okay? Okay. Sa iyo, James Biliria Tautaw, no? Sana nakapagbigay ako ng tamang kasagutan sa iyong katanungan at sundin mo lamang yung aking itinuro sa iyo, okay? Okay, yung pangalawa naman, ang aking kaibigan na si Panyera Arlene, ano? Ang sabi niya, good evening po, attorney. May tanong sana ako, may gout arthritis ako sa may sakong at sa may gilid ng hinlalaki ng paa. Saan ko ito therapy ang body ko? Salamat po. Okay, Panyera, no? Yang gout arthritis na yan, no? Dahil gusto mo i-therapy sa kung saan. Hindi na po kailangan yan i-therapy. Tandaan nyo po, no? Sa mga nakapanood nito may mga arthritis, yung mga rayuma o yung mga namamagang kasukasuan, isend nyo po ito para po maagapan natin na hindi po mapisala at malagay sa matindi problema yung may mga gout o yung may mga rayuma na matindi. Ang rayuma po, pag matindi na po yan, namamaga po yan sa ating duktungang buto, no?
Ngayon, pinapayo ko po yan, hindi na po kailangan yan i-pressure o masaihin o lalo na hilutin. Ano? Bakit? Sa hindi po nakakalam, sa tagal ko na rin bilang reflexologist, sa mga pasyente ko, ayan pong uric acid o yung mga gout na yan, buhay po yan, kung baka sa katawan, payatot ka, mahina ka kumain, ang kailangan mo lang po ay mag-vitamins para gumana ka kumain. Yung gout na po yan at yung uric acid, lalo na po yung mga rayuma at tumitindi, ang vitamins po niyan ay ang mga number 1, ang pag-ihilot, at yung mga pagkain bawal na mabubuto na, Pag magana po ang ating mga kasakasuan, may papayo ko, lahat po ng klase ng mga buto na pagkain ay i-stop na po natin, at lalo-lalo na yung mga laman loob, yung mga barbecue, o kahit anong luto na laman loob, Ngayon, pag yan po iminasahe natin o hinilot natin, sumasabog po yung uric acid na yan, Imbis na halimbawa, yung nga sa paa ka lang, doon sa bandang paa mo na ang sabi mo, panyera, doon sa gilid na hinlalaki ng paa, At doon sa may sakong. Ibig na dyan lang yan at minasahe mo at hinilot mo, sasabog yan. Yung mga ibang duktungan ng yung mga buto, ahawa yan doon at lalala yan, Baka yan lahat ng daliri mo mamaga na, At yan pamalik yan sa papunta sa tuhod. Kaya wag mo yang mamasain o hilutin. At ang sabi mo sa akin, nagtatanong ka saan mo ito pwede i-therapy at ituturo ko sa iyo. Ang ituturo ko po sa iyo ay hindi natin iti-therapy yan sa iyong katawan, kundi water therapy na ang gagawin natin. Hot water therapy, magastos nga lang ito, pero ito yung gabilaang, Gawin mo po siya sa loob ng 1 linggo, straight mo. Tapos, tuturuan kita ng, matrabaho nga lang, pero kasi pwede ako magturo sa iyo ng langis na mainit na pwede natin lagyan ng luya, pero dahil matrabaho nga, pwede ka na lang bumili ng anumang pampahid na mainit, Okay? Ang gagawin po natin yan, pagkagabi, siyempre malinis ang katawan mo, pagpakulo ka ng tubig, Pagkakulo mo ng tubig, kumuha ka ng planggana, kung saan yan, bahagi, kaliwa ang kanan, ipares na po natin yung ating dalawang paa na, hot water therapy na po natin, Kulong-kulo yung tubig, Ngayon, yung planggana, bigyan natin ng buhay na tubig, yung galing sa gripo o poso, lagyan ng rock salt, tapos buhusin natin ng tubig na mainit, ilublob natin yung paa natin, yung kaya natin matiis yung init. Tandaan nyo po, kasi ang iba ko pong pasyente ay nalalaman ko wala effective kasi nung chinik ko, ang ginagawa, mainit daw yon, yung po ay hindi mainit, ang ginawa ay maligamgam, Wala po epekto yung maligamgam na yan, kailangan po natin yung mainit. Ano ba epekto ng mainit, Maramdaman nyo po, nangangapal po yung balat nyo. Tapos, kung paa po yung ilulublob, yung likod ng ating tuhod, maramdaman nyo po yung init na pumapanik sa inyong katawan at hanggang sa inyong mga singit at sa puwitan, Kailangan po, yung po ay mainit. Pero kung maligamgam po, maramdaman nyo po mainit pero walang pumapasok o walang napanik sa katawan yung init, Tandaan nyo po, ang init po ay buhay. Pagka malamig ang tao ay bangkay. Kailangan tayo ay mainit, Kaya yung mainit na yan, ibinibigay ko dahil malaki po ang development yan na makaroon tayo ng init sa katawan at kung tayo ay pinapawisan, Yung goal na yan, kaya po tayo mag-hot water therapy para po yung ating mga kaso-kaso, ating buto ay magkaroon ng panlaban sa mga goals na hindi po sa kakalat, Tandaan nyo po, pagkalagay mo po yung tubig na mainit, ilagay mo yung paa, yung kaya mo, mga 5 minuto, misa wala pa 5 minuto, yan ay 3 minuto lumalamig na, Pagkalamig, bawasan natin yung ating tubig sa planggana, haluan na naman natin sa ng tubig na mainit, at gano'n uli ang gagawin natin, konting asin, lublob uli ang dalawang paa, panyera, Tapos, pagka nakaramdam ng lamig, tanggalin uli, bawas tayo, busa ulit ang tubig malamig, ay nang mainit, lublob uli yung paa, di nakatatlong set ka na, Pagka medyo
malamig na, ahon mo yung paa mo, dampian mo lang sa ng towel na basa, huwag mo kuskusin at baka mamaya mataklap yung balat o magkaroon ng sugat, no? Dampi lang. Pagkadampi, mula sa iyong tuhod, pababa ang banyos ng iyong pampahid, kung ano man ang pinapahid na mainit, ano? Ang pagpahid ng mainit, para hindi tayo magastos, ang marirekomenda ko lang sa iyo ay ang acetima sanilla. Pero dahil pagka-adults na, kung maaari ay yung mga hard na mainit, kagaya ng efficacy oil, no? Light na light lang po, hindi po pwede na matata, light na light lang, no? Kuskus natin dalawang palad, mula sa tuhod ay papahid po natin yung pababa, no? Mula doon sa buong paa hanggang sa pagitan ng ating mga paa. Ito po yung paa natin. Ganito-ganito na po. Haplos lang po. Huwag pong hihilutin. Huwag pong pipisilin dahil kung dito lang ang yung paa na sakong na may arthritis. Pag yan minasahe mo, sinisiguro ko sa iyo, sasabog yan, kakalat ang uric acid at pupunta yan sa ibang bahagi ng iyong duktungang buto, no? Yan pong uric acid, yung gout o yung rayuma, hindi po yan minamasahe. Kapag yan ay minasahe nyo, pumunta sa tuhod, pumunta sa balakang, lulumpuin po kayo ng inyong gout o yung ating uric acid o yung ating rayuma. Tandaan nyo po, wag nyong mamasahihin. At kung may gamot kayong iniinom na ibinigay ng doktor, mas maganda, mas effective sa tulong ng doktor at sa tulong ng hot water therapy na sinasabi ko ay nakakadali ng recover, no? Ngayon, sa pagkain, no? Ang gagawin nyo lang po yan ay yung paa ng manok, no? Yung paa ng manok, bumili kayo niyan, kasi kung maika ng laman loob ng kahit na ano, paa na lang ng manok. Dahil yung ating duktungang buto, na meron yung, nalimutan ko tawag doon, no? Para po yan gumanda yung duktungan ng buto para hindi po sa magkuskus-kuskus, ano? Ngayon, ang paa ng manok, pwede natin gawing adobo, tinola, arroz caldo, o ano man, wag lang inihaw, ano? Wag po tayo kakain muna ng inihaw. Ngayon, uminom po tayo ng tubig 8 beses sa isang araw. Nakaka-recover po yan na malinis at matanggal yung rayuma kung kami yun ng gamot at nag-hot water therapy tayo. Ano? Tapos, uminom po tayo ng gatas at itlog. Ang itlog daw isabi masama, hindi po. Ang itlog po, yan po ay good cholesterol, no? Kumain po tayo niyan at maaring yung kamakalawa, lalo na kung maganda yan ay sa gabi bago matulog, no? Samahan po natin ng gatas, no? Para po mas maganda ang ating pag-recover ng ating naramdaman na sakit, ano? Okay. Tandaan po, ang rayuma o yung gout ay hindi minamasahe. Inuulit ko, wag po mamasahehin ng hindi po kayo malagay sa masakit na katawan, ano? Okay? Panyera Arlene, sana na ibigay ko yung tamang payo sa iyong katanungan at maraming salamat sa iyo, ano? Tiwala, okay? Sa inyong lahat, maraming po salamat. Ito po ang inyong likod, ang Physical Reflexology with Pres Herbal Medico ng MASA. Magandang araw po sa inyong lahat. Paalala ko po at pahabol ko, pakishare nyo po ito kung tayo po may pamilyang may edad, may matatanda, para maagapan natin na malaman nila na hindi minamasahe ang rayuma o yung gout, no? Delikado po yan at baka mamaya pumalik kayo sa balakang, pumalik sa ating mga balikat ay mas pangit. Pero ang kailangan lang po natin, kagaya kay Panyera, sabi niya, saan po iti-therapy sa may bandang katawan, mali po. Hindi na po yan iti-therapy ng kamay, kundi kailangan po niya ay hot water therapy. Okay? Nasabi ko na ang pamamaraan, sana inyong intindihin at unawain ang aking sinabi sa nasabing video na ito. Muli, maraming po salamat at magandang araw.